Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. Ayan guys, so welcome back to my YouTube channel guys. At ito, nandito nga pala tayo ngayon sa sa Kawayanan guys. Kasi kukuha tayo ng gagawin nating kanyon. So kuha tayo ng kawayan ha. Ito, hindi tayo kukuha ng gagawin nating saranggola kasi marami pa akong stock na kawayan pang saranggola sa bahay. Kaya itong kukuhanin natin pang muna natin to, pang New Year. So kukuha tayo ng kawayan para sa kanyon. At nakakita na tayo dito. Hindi naman siya kalakihan guys, pero pwede na to. Kasi ang hirap maghanap ngayon ng malalaking puno ng kawayan. Ang kailangan kasi sa kanyon ay yung puno. Tapos eto guys, ito na yung nakita natin. Ayan guys, yung ating nakitang kawayan. Ito. Mapakagulang yan guys hanggang sa may dulo. Ayan. Hanggang dun. Pero siya, tunglan guys. Pero pwede na yan kaysa pumasok tayo sa loob. Ang hirap kasing manguha ng kawayan at mga altar kapag yung puno. Kasi papasok ako sa mismong mga loob. Oh, ang daming kawayan dito guys. Oh. So ito, kuhanin natin to guys. Ito. I-set lang natin itong cam natin. So ito na guys yung nakuha natin. Ayan. Medyo alangan pala dito guys kasi kilo yung dulo ng kawayan, yung pinakapuno. So puputulin na lang siguro natin dito. So ito na guys yung nakuha nating kawayan. Ito. Dalhin na natin to. Tapos itong tira, magagamit ko to sa saranggola guys. Kasi maganda siyang gawin patindig kasi makapal. Ito guys, sakto siya sa patindig. So ito lang kukuhanin natin itong puno na pinagtsagaan natin putulin. Hindi natin siya aalisan ng kilay o nitong ganito guys, kasi pag inalisan natin may posibilidad pa rin humina o humuna pala. Dito pwede tayo mag-alis ng kilay dito sa may bandang baba, pero sa taas hindi na. Ayun, nauhaw na tayo guys at nakakita tayo dito ng maiinom natin. Medyo magulang na pero yung tubig nito sapat na guys.
Grabe tamis. Parang Sprite. Sobrang dami sabaw. Okay, tara. Ayan guys, bali nakauwi na tayo. Sobrang nakakapagod ng mga kawayan talaga. Ito na yung gagamitin natin. Wala kasi tayong makitang mas malaki. Mas maganda sana kung mas malaki, pero mas mahirap maghanap pag malaki kasi bihira. Okay guys, bali umpisa na natin yung ating pagbubuo. Gamit natin tong ating bareta. Ayan yung gagamitin natin bareta, yung may talim yung gilid. So ito yung una nating gagamitin. Gagamit pa rin tayo mamaya ng isang bareta. Tapos ito naman yung ating kawayan bubutasin. Ito yung ating gagawing kanyang kawayan guys. So butasin natin yung mga buko. Kasi yung buko niya may mga harang talaga yan. Tapos salaksakin lang natin ng ganito. Ayan, paulit-ulit lang guys. Hanggang mabutas natin. So hindi natin siya isasagad. Magtitira tayo ng 2 buko sa pinakadulo. Para siyang magiging stopper sa pinaka puwita ng ating kanyon. Yan, ganyan lang guys yung paggagawa. Tapos gamitan natin ng bareta na malaki yung pagkabilog para masatsat natin yung mga tirang buko sa gilid at pumasok yung ating ilalagay na kalburo. So di kalburo nga pala to guys, itong ating ginagawang kanyon. So ang tunog nito ay kakaiba dun sa mga diboga lang kasi ito sobrang lakas nito yung manig. Okay? Tapos ayan, salaksakin ulit natin yung pinaka harap ng kawayan o yung pinakaunang bunganga ng kawayan para masigurado natin na yung talsik ng pulbura pauna, hindi sa pahuli. Ayan, taktak natin guys. Alisin natin yung mga naalis nating buko o harang. Ganyan lang guys, yan yung itsura ng loob niya. Dapat diretso guys yung pinakabutas niya hanggang sa pinakailalim. At patapos doon guys, bubutasan natin to. Itong ating kawayan. Para ito naman magsisilbing sindihan. Ito yung sindihan ng ating kanyon. Dito natin isusugba yung pinakaapoy para pumasok yung apoy sa loob at magbigay siya ng malakas na tunog o ingay. Bali yan, pagpatuloy lang natin yung pagbubutas guys. Hanggang sa mabutas natin. Okay, ito na yung butas guys ng ating ginawa. Matapos noon, linisin natin yung pinakabibig ng butas. Paluangin natin ng konti para pumasok naman yung ating tubig na ilalagay. So, kailangan din natin talaga ng tubig dito para umusok yung lalagay nating kalburo at magliyab sa loob. So, yun yung mag-uumpisa ng pagputok guys ng ating kanyong kawayan. Ayan, so ganyan yung itsura niya. Bali, ito yung butas guys. Tapos ito naman yung gagamitin nating kalburo. So iba na yung kalburo ngayon guys, kasi dati ang kalburo malalaki. Ngayon medyo maliliit na yung pinakabutil niya. So pero okay din naman to kahit medyo maliliit. Ang mahalaga nito, meron tayong magagamit na kalburo. So ito nga pala yung itsura ng kalburo. Ginagamit to guys pampahinog ng mga prutas na hilaw. Bali ito guys yung kalburo, mukha siyang graba. Pero ito kapag nababasa ay umuusok. At kapag sinindihan, lumiliab. Bali, lagyan din natin nga pala to ng tape. Itong ating pinaka bunganga ng ating kanyon para kung sakaling pumutok, hindi magtatalsikan yung kawayan. For safety na rin guys. Bali, iyan. Lagyan lang natin siya paikot. So, putputan lang natin ng maraming tape. Duct tape yung gamit ko kasi yung duct tape matigas. Tapos lagyan din natin itong bandang gitna para may siguradong tibay yung ating ginagawang kanyon. So
Ito nga pala kaya ako tinaytaypan kasi ang paggagawa talaga nitong kanyang kawayan guys, dapat pinatutuyo muna yung kawayan o pinalalaya. Pero dahil excited tayo at gusto kong maipakita sa inyo yung gagawin nating kanyang kawayan, diniretso na natin. So naglagay na lang tayo ng mga guide ng electric ng mga duct tape para ma-sure natin na hindi maghihiwa-hiwala yung kawayan. So hinihipihan ko siya guys dito para malaman ko kung dire-diretso yung hangin papunta dun sa may butas, sa may bungad. Bali okay naman siya at lagyan din natin dito sa may pinakapuitan ng duct tape para sa kasiguraduhang tibay at sa pagiging safety na rin ng ating gagawing kanyong kawayan. Matapos nun, kailangan din natin itong plastic bottle na takip para butasan at ito yung gagamitin nating pasirit sa ating gagawing kanyong kawayan. Bali ganyan, butasan lang natin na parang ganito, tapos ilagay natin dito sa may coke na bote na may lamang tubig. At ito yung magsisilbi nating pasirit sa pinakabutas na ating ginawa sa kanyong kawayan. So gagamit tayo dito ng stick, lalagyan natin siya ng basahan sa may pinaka dulo. At ito yung magsisilbing sibsib natin o mitya na dadampi natin sa labi ng ating ginawang butas ng boga. Ayan, put-put lang natin dito, paikot-ikot, tapos ganyan lang. Okay, tapos ito naman yung mga kalburo, ilagay natin sa pinakabunganga papunta sa ilalim. Bali, kailangan din tong kalug-kalugin at itaktak para sure natin na ang mga kalburo ay dedirekta sa may ilalim. Yan, taktak lang para masigurado natin na lahat ng kalburo ay pupunta sa pinakadulo. Tapos, okay, set na natin. Set natin dito sa mas safe na lugar. Bali, pag natapos tayo dito, yung ating kawayan, lalagyan na natin siya ng tubig sa loob. Kailangan yung mauunang ilagay yung kalburo bago natin siya lagyan ng tubig para sumingaw yung kalburo at mag-init yung pinakaloob. Tapos sipihan lang natin guys, kasi yung init niya sa loob kakalat yon at yun ang magsisilbing pinakamitsa para pumutok yung ating kanyon. Okay, tapos ito na. Grabe guys, ang lakas.